Ang sinabi ngayon, kaya nga binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? At palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa, hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Jen. Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Bibigyan kita ng hopya na nandito. Sa ganito. Nakikita ko nga lang po dahil nandun. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba, yung rules ninyo on impeachment. Pwede naman baguhin yun. Tinatanong ko ganun sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali, kasi nga 12 sila. Obvious naman yun eh. Illegal yun dahil 12 lang sila. So ngayon, sabihin palagay Ipalagay na natin, sige, wag lang 13, 15 sila, limbawa, para wala na. Majority na. Majority na talaga sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Sen. Hindi ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Kasi, ano pong dahilan ba talaga? Di halimbawa may quorum. Nasa kanila na nakapanig lahat. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa eh. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, Ayan, Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court eh. Yes po, Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang, pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. May problema din, di ba? Sino magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa ang nagamit. ng pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala, Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kaliwa, itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Supreme. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa sirkumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi lamang nahangga sa pag-dismiss. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, but considering that the issues involving his petition transcendental, sabi niyo is centered is of transcendental importance. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung Titingnan niya tama ngayon yun. Oo nga naman. Kasi sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun. Kasi 12 lang sila. Ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. Natapos sana problema. Kapag ginawa naman nila yon, anong sasabihin ngayon?
nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan, Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oho. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At yun, apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan ko ng emphasis, ano, sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman, Wala, na dinidiscuss lang natin itong bagay. Sinasabi lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ang panahon nila. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. yun, ah. O, pahabain mo yung ano mo. Tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Oho. Pahabain mo yun, Jen. Oho. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag diriwang, Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. ano yung binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yan. ginugunita natin ang mga bayaning nanindigan noong panahon nila, naging matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama na po. hanggang sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, Ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Merong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekta ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan sagutin ang panawagan. Yeah. Kasi Sa lalong madaling Sa panahon. lalong madaling madaling panahon. Para wag na pong lumawak itong problema ito. At huwag nang hintay ng Nobyembre. restaurant. Oo, sabi ko, imbitahan ko nga yan, Golden Ramsey. Makakain tayo sa Golden Ramsey. At si Kakat, ayan, ng pagbati ay mula kay Kasani at kay Mami Rose Correa. Ayan, babatiin ko rin itong ating coordinator sa maraming bahagi ng Mindanao. Opo, oho. Si Rodrigo Directo. Oho. Napakasipag na coordinator yan dyan. At saka isang tawag mo lang. Oho. Lalo na doon sa mga security details ba? Ayun. Yung sasakyan namin. Kasi nga, dahil hindi nag-ooperate yung Jensen Airport, kailangan naming... Medyo malayo kung Davao kayo bababa. Oo, kaya nanghiram kami ng sasakyan.
Pagkatapos pagdating doon, nandun na kagad yung sasakyan namin para madali yung aming mobility. Yung coordination, magaling, ano? Oo, ngayon, nagsakripisyo ang asawa niya. Ganun po. Oh. Oo, sabi niya, darling, iwanan mo na kita. Kasi, bakit na naman yan? Baka mamaya, kung ano naman, di kung gusto mo, samahan mo na ako. Ayun, yun pala. Sabi ko, teka muna, Oo. mukha yatang hindi na... Baka pagbulan pa ng ako. Dumating talaga. No? Ayun, Kaya gusto ko magpasalamat, kahit na napakalayo, isip-isipin nung manggagaling ka ng Cagayan de Oro. Ay, malayo talaga po yun. Pupunta ka sa... Ng Jensen. Alam mo kung ilang oras yun? Oo. Oo. Mga kalahating araw na biyahe ata yun, Sen. Hindi naman. Hindi Kaya naman lang, ba? sumunod ang asawa. And dahil doon, gusto kong batiin ang asawa niya Opo. at marinig naman ang pangalan niya. Si Ann Directo. Yun. Ay personal ko pong binabati dahil po sa sakripisyo nyo rin ginagawa. Alam ko po na kailangan din nyo ang asawa nyo sa araw na yon. Isang buong araw talagang nahiram ko yung asawa niya. Pero pinahiram naman niya ng buong kagalakan niya. Yun. Kasi nakita naman niya kung paano natin kahit paano nabigyan ng Nakatulong konting sa ating mga kasiyahan kababayan. ng mga kababayan natin sa Jensen. Tama-tama. Ipapastal din ho kami ng Jensen. Anong pangalan po? Mag-coordinate din kami. Kailangan namin ng... Mamaya, bibigay ko yung pangalan. Sige po. At saka yung nakakalimutan ko yung kinainan namin eh. Ganun po. Puro tuna eh, no? Yung alam mo yung itlog ng tuna, yung ulo ng tuna. Basta puro tuna, iba-ibang luto. Oo. Naku, Wala pa, hindi pa ka nagdala kahit paano man lang. kung kasama ka ron dyan eh, palagay ko hindi ka muna uuwi. Magpapaiwan Sa muna bigat ako. siguro ng tiyan mo, baka hindi ka makalakad. Paborito ko pa naman yung ulo ng tuna, no? At saka yung buntot ng tuna. Iba-ibang luto pero puro tuna. Ayun, Ay, ngayon, ang kagandahan pa naman sa tuna, pwede nyo ng selyado, Sen. Galing doon ng Jensen, pag uwi nyo dito, parang fresh na fresh pa rin. Oo. Opo. Magkakwentuhan na lang muna tayo. Ayan. Magandang hapon po. Pabatiin po ang Kuya Aba, ang Kajun Tapang. Diyan po sa Makati Kajun at sa inyo pong buong pamilya. Kasalukuyan po nanonood ng Saganang Mamamayan. Sa amin pong pangalawang tagapangasiwa, ang ka David Retuta. Binabati rin po namin ang ka Dante Marcoleta. At pabati po sa aming mga magiting na DSO ng Makati. Salamat po ng marami sa inyo pong pagsubaybay. DSO Pagulayan, ano pong first name ni Kano? Saglit lang naputol. Yon, Ka Armel Pagulayan, ayan, ng Makati. Si Kuya Yuan Saligumba naman, bumabati rin po sa inyo, Sen. Ito yung ating kaibigan, yung taga Meron silang Yunnan. event sa Isabela. Isabela po, oo. Dapat nandun kami dalawa ni Secretary Kiko Laurel. Opo. Kaya lang nagpunta rin siya sa ibang lugar. Ayun. O naman ay ang dami rin ginagawa rito. Kaya sabi ko, ikaw na lang muna dyan. I-report mo na lang yung activity mo. Pagka sinabit mo yung report sa akin, ikakopy parnis mo yung secretary. Si Secretary Kiko. Para nalalaman niya kagad. Yan, po. Nanonood po sila ngayon. Padami na po ng padami ang mga miyembro ng Iunlad. Pagbati po sa atin at sa inyo po, Sen. Dante, mula po kay Kuya Yuan Saligumba. Happy birthday daw kay Maria Elvira Medina dyan sa Auckland, New Zealand. Binabati siya ng kanyang nanay na si Lou Medina. Ang ka Joe Salvador naman, sabi niya talagang di kami manood kapag nandyan po sa programa si San Dante. Naku, Kuya Jen, pakibati naman po ang ka Osorio Bolonggaita Jr. kay SP ng Buog. Birthday po niya ngayon. Pakibati din po sa lokal ng CI. Anniversary po ngayon. Nandun daw po ngayon ang Kuya Gerald Malyari. Happy anniversary po sa inyo. No, ang mga taga-riyan din po sa Aklan. Happy birthday po sa ka Samuel Henson Sr. Destinado po ng Numancia, distrito po ng Aklan. Ang pagbati mula po kay ka Danilo Ramirez. Ayan. Ito pa pala, happy birthday po kay ka Josephine Lacerna Rodriguez ng Danglayan, San Pascual, distrito ng Batangas. Ang pagbati po ay mula kina Peter Balason, Dr. Clemen Garcia, Roda Magtaas at Sami Jimenez. Ayun, salamat po ng marami.
Ito, sa mga magkakapatid na Cesar, Adina, Lucy at Yuli Florendo dyan sa Chula Vista, California. Happy viewing po sa inyo. Yan. At happy viewing daw kay Dondon Pascual Samson, Renz Espinosa at Jamron Erlis Ramos ng Bago Bantay. Yan. Yun. Si Ate Cecilia Ces Cabrera ng Philimbes, Quezon City, Engineer Rick De Los Santos at ng San Juan, Metro Manila. Sabi po naman ni Ate Jem Paxson, nakasubaybay po ngayon. Ang Kapakson, palambing lang po, pakisabi raw po kay Sena, pakibati po ang dad ko, belated happy birthday. Nag-birthday po siya noong June 2. June 2. Aba, ako naman po noong June 6. Aba, talaga naman Malayo na eh. Opo. Pero huli man daw po't magaling sana, may hahabol pa rin. Eh, huling-huli na eh. Ano nang first name ni Ka Paxson? Marty. Marty, yes. Happy Marty birthday ka, Paxson. Marty Paxson. Yan. Ayan. Ang kanyang anak na nagbata si Ate Jem. Birthday naman niya nung June 6. Yan. Ayan. Tama-tama. Pagbalik mo ng Manila, ay magdala ka ng kapeng Amadeo. Yan. Kasi galing sila sa Cavite na sa Tagaytay. Nelson, para makapagkape tayo dito sa Metro Manila. Ayan. Ano pa ang ating mga mainit na issue ngayon, Nelson? Sinasabi ni Nelson. Eh, May special session daw si Nelson. Special. Oo nga pala, sir. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang sen eh. Yung Webes, akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig Iba ng naman Blue yun. Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Ang Yes, sinasabi yun niya, nga po. yung special session. De bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. O, parang naging garrison ng Hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may Intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung Intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng national, yung NICA. Opo. ISAP, at saka intelligence group ng At PNP. saka yung advisor ng national security. Di Opo. ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Kung totoo Kung nga bang, totoo, hindi. may threat? Pagkatapos, meron mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat eh. No? So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Ayan. Nako. Anyway, ayun namang special session, Nelson. Hindi, kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May panawagan. Pero itutuloy din namin, Jen. Tutuloy kami. Hindi lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. May request kasi sa Malacanang, si Senate, yun nga, acting pro tempore Sherwin Gatchalian, na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation na kailangang Nabinbin ba yung sa batas. Ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama rin naman yun. Bakit ka mo? Pangkaraniwan kasi din, ang special session ay palaging merong emergency element. Yes po. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19, dahil kailangan naming maipasa yung batas na
Bayanihan Law. Bayanihan Law. Yes po. Oh. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin, ano. Kung minsan naman ang pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin, may lindol sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas, hanggang sa Luzon, magre-require ng national emergency talaga, pati emergency power. Ganun ang nature ng pagtatawag ng special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun. naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos o Sa batas. may sa batas. Ganon. O kaya naman, may mga batas na nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante, kaugnay din ng isang emergency situation. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede yun. Kailangan yun. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate. Pwede yun. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage, o kaya yung nasa BICAM na, o kaya certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, tama siya doon. So hindi sa tatawag ng special session Para mag-organize. para lang mag-organize. Alam mo, yun ay tungkulin yun ng Senate President. Nasa rules namin yun, kung di ako nagkakamali, Section 42, Rule 14, na magre-reconvene lang kami para ma-reorganize kami. Hindi yung sakop ng Executive Department. Kami din yun. Kaya ito yung nagiging problema, kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan, alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig sa ating Korte Suprema. Na maestrado ng Korte Suprema. At naantig ang kanilang kalooban. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yon, sayang ang pagkakataon para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan, kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito. Hindi, ang hinihintay lang nila kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Si Barry Kaya Tayam, namang gawin yun sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema. Marami na akong nakitang ganon. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profesyon na yan, marami akong nakitang ganon.
titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. May Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aha. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part Aha. ng ating pagdidesisyon. Aha. Hindi magiging hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. Aha. So yun, sana nga, ano? Alam nila yun dyan. Alam nila kung, ano, yun, kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Aha. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, no? Yung pagtatalo na yan. Dyan O sa saan tayo bahagi na magsisimula ngayon? Magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Opo. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung... Ay, baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, no? Halimbawa, nag-rule na, December. Kasi November, ano eh. ang tagal, ano? Oho. Ay, pero sana huwag Hindi na naman siguro. pabutin. Ano? Oo. O kaya nga kailangan nating lumitaw na Opo. yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Ayan. Tumindig na si Andres Bonifacio. Ayan. O kaya naman na isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, Opo. kundi sa pamamagitan ng pluma, Yun. ng pagsusulat, di ba? Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Oho. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. Ayun. At ang konsekwensya ay napakalaki. Oho. Anyway, Sen, ano, ha? Yaman din lamang, Independence Day ngayon. Isa-isahin natin, baka sabihin nila hindi tayo gumugunita ng araw ng kalayaan. Isa-isahin natin yung mga naganap kayo ng umaga, ha? Nahin na natin yung pagkakakulong kay Chavez. Oo nga pala. Araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan. Di, pero pinalaya din naman siya. Pinalaya ba siya? Nakapinalaya, nakapagpianse. Akala ko inainin natin yung holiday eh. Oo nga, Para hindi no? makapag-file eh. Kahapon yan, pagtas ng programa natin yata. no? Hindi, si Gob Chavit naman siya, nagpresenta talaga ron. Oho. Okay. Ang gagawin niya yata niya ay parang gusto ata niyang maaga na maghain ng kanyang piyansa. Oh, baka nga. Oo. nga. So, sabi naman siguro, hindi po namin matatanggap yan ang hindi po kayo nakukuha ng proseso. Yun ang nga. Ano yung proseso? Lilitratuhin na. Magshot o papiano. Gusto ko yan. Sabi naman niya, kaya nakita mo, Kaya pala nakangiti. nakangiti pala Sa eh. lahat ng magshot, yun, nakita ko nakangiti. Parang gusto pa niyang magpamagshot talaga, no, ha? Pero, tignan natin. Yung totoong celebration na.